Nanawag naman ang World Health Organization sa mga bansa na itigil na ang pagdedeklara ng lockdown bilang primary response kontra COVID-19. At ayon sa kanila, mas maiging bumuo na lang ng sistema para hindi na maapektuhan ang ekonomiya. May ulat si Mark Fetalco. Mula sa ika-20 pwesto noong nakaraang linggo, nasa ika-18 na ngayon ng Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong mundo, batay sa ulat ng Johns Hopkins University. Nangunguna pa rin ang Amerika at India na parehong may mahigit 7 million cases. Sumunod ang Brazil na may mahigit 5 million cases, Russia mahigit 1.2 million, at Colombia mahigit 900,000. Pero mismo ang World Health Organization na ang nagsabi na maging maingat sa pag-interpret ng mga ganitong datos. You have to look at it from a comprehensive perspective. What capacity do we have? How good are we at reporting? And what is the population rate of infections we are seeing? Muli ding ipinaliwanag ng Department of Health na ibinase ang ranking sa cumulative cases, ngunit hindi pa nababawas ang bilang ng mga gumaling at nasawi. 82% po dyan nakarecover na at meron po tayo sa ngayon na 1.8% na mga namatay. So ang atin pong active cases is about 15%. So ibig sabihin 15% of the total number of cases, yun na lang po yung binabantayan natin sa ngayon. Ayon sa WHO, nakatulong ang lockdown upang mapaghandaan ng bansa ang pagtaas ng kaso. Pero nilinaw ni WHO Country Representative to the Philippines, Dr. Rabinja Abiasing, na hindi lockdown ang primary response kontra COVID-19. If you look at very carefully what Dr. David Nabarro and Mike Ryan are saying, they are saying the same message. We don't view large lockdowns as the primary response. The primary response should be a public health response. And when this fails, when the health systems are being overwhelmed, it is necessary to use lockdowns as a last resort. Samantala, kasunod ng mga report hinggil sa posibleng airborne transmission ng COVID-19, naglabas na ang Department of Health ng guidelines sa pagkakaroon ng maayos sa ventilasyon upang maagapan ng coronavirus. Dito nakasaad na dapat open airspace ang pagdadausan ng mga aktibidad at kung nasa loob ng kwarto, iwasan tumapat sa nilalabasan ng hangin mula sa ventilador o air conditioners. Sa mga palikuran, panatilihing nakabukas ang exhaust fan at isarado ang takip ng toilet kung i-flush na ito para makaiwas sa droplets. Sa mga sasakyan naman, inirekomenda ng DOH ang paggamit ng natural ventilation at access sa open air. Habang wala pa pong conclusive na evidence ng airborne transmission, nirerekomenda na ho ng DOH na tayo ay maniguro para sigurado na may sapat na ventilation ang mga enclosed spaces katulad sa ating mga workplaces, sa mga comfort rooms at sa mga sasakyan. Mark Fetalco para sa Bayan.